Isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay March 30, 2024 at tayo ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Yan. Ang ating pong pag-aaral, praising God before the world. Yan. Before anything else, we need to praise the Lord, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo. At ngayon pong umaga na ito, O Lord, aming idinadalangin ng Hebreo 13 verse 15. Inyo po nawa kaming tulungan na aming ma-prioritize ang pagsamba namin sa inyo, O Diyos, kaysa sa mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Patawarin niyo po nawa kami, Panginoon, sa aming kasalanan na nagawa. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa banal na kasulatan, Hebreo 13:15, kaya't sa pamamagitan niya ay magandog tayo ng patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid ay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So sinasabi dito, ang handog na alay galing sa ating Panginoong Diyos ay yung pong mga papuri na binabanggit natin sa ating pong panalangin at pag-aawitan. Ito po ay kadugtong ng ating pag-aaral kahapon. Sabi po dito, dapat nating ipahayag ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Hindi lamang sa kongregasyon, kundi pati na rin sa tahanan. Napakahalaga nun, ano? Hindi po pwede na sa church lang tayo active sa pagsamba. Sa pananalangin ay active tayo tuwing midweek lamang. Pero sa loob ng tahanan ay hindi. Dapat na madadala din natin ito hanggang sa loob ng ating tahanan. Pakinggan ang mga tinig ng kanyang pamana na nagkwento ng mga gawa ng Panginoon. Ibahagi ang kanyang kabutihan. Ibalita ang kanyang kapangyarihan. Nalulungkot tayo, lubang nalulungkot. Kapag nakikita natin ang mundo at ang kasamaan nito, ang nagpapakilalang mundo ng Kristiyano ay nababalot ng kadiliman na bumabalot sa mundo. Ang nakalulungkot lamang dito, bagamat ang mundo ay nababalot ng kadiliman, marami pa rin ng mga Kristiyano na tinatangkilik ang layo ng sanlibutan at inuuna ang mga ito kesa sa ating pong Panginoong Diyos. Yun ang nakakalungkot sa maraming panahon natin ngayon. At makikita po natin, marami ang nakikipag-participate sa mahal na araw. Pero makikita nyo naman, ang kanilang mga health ay kanilang dinudungisan. Di ba? Hindi nila inalagaan ang kanilang mga health. Marami ang mga nagsasabing Kristiyano, pero palasugal naman. Di ba? Pero nakipag-participate tuwing mahal na araw. Panata na daw nila kasi yun. Well, mga kapatid, kung ganun ang Kristyanismo, ay hindi po ganun, mga kapatid. Ang tunay na Kristyanismo ay pang-araw-araw po na buhay na paglilingkod at papuri sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y nagbubugtong hininga at sumisigaw para sa mga karumaldumal na ginagawa sa lupain. Bakit kaya ang lahat ng kasabang ito ay hindi nabubuwag sa ginagarawang karahasan laban sa kabutihan at katotohanan? Oo nga naman, nabalitaan niyo po yung sinasabi dati ng ilan na kung sino yung mabuti, siya pa yung nawawala. At kung sino pa yung masama, siya pa yung mahirap mamatay. Siya pa yung masamang damo. Kung sino pa yung masama. So dito ay normal ito at lagi na itatanong bakit laging namamayagpag ang kasamaan sa kabutihan. Bakit kung ano yung kabutihan, siya namang natatalo ng kaaway? Mga kapatid ko, ang katanungan na ito ay hindi natin basta-basta masasagot. Pero ito lang ang nakita ko, mga kapatid. Ang kasamaan ay matagal nang tinalo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan lang ay sampalatayanan natin ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus at ang katotohanan ay mamamayagpag. Ito ay dahil ang 4 na anghel ay umahawak sa 4 na hangin upang hindi ito umihip sa lupa. So may explanation dito according sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit ang mga simbolyo ng damdamin ng tao ay umaabot sa isang mataas na kalagayan at ang Espiritu ng Panginoon ay inilalayo mula sa lupa. Ang kasamaan sa sanlibutan, ang kademonyuhan ay hindi pa po na-eradicate sapagkat ito'y pinipigil pa ng 4 na anghel sangayon dito. Dahil may isang araw na darating na ang sanlibutan ay magugunaw, ang mga kasamaan ay mapupugnaw sa matinding apoy. Pinipigil pa saglit ng mga anghel ngayon para ang mga taong dapat magsisi ay makapagsisi pa bago dumating ang ating pong Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, sangayon sa aklat ng Apokalipsis, ay ini-extend pa ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoong Diyos
ganyan kabuti ang ating pong tagapagligtas. Kung hindi dahil inutusan ng Diyos ang mga ahensya ng anghel na kontrolin ang mga ahensya ni Satanas na naghahangad na makawala at makasira, wala ng pag-asa. Ngunit ang hangin ay dapat hawakan hanggang ang mga lingkod ng Diyos ay matatakan sa kanilang mga noo. Ayan, yan po yung pabalita diyan po sa aklat ng Apokalipsis, no? Na kailangan yung bahay ng Panginoon, yung mga nananampalataya sa Panginoon ay matatakan. Yan, mahabang explanation nito eh. Pero isa lang ang nakikita ko dito, gusto ng Panginoon na magbalik loob pa ang maraming mga mananampalataya na dating nawala at yung mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, gusto ng ating Panginoong Diyos na sila'y magbalik loob sa paanan ng Panginoong Diyos. Maaring yan, isa dyan yung ating kapamilya, maaring isa dyan yung ating asawa, yung ating anak, o yung ating kapitbahay. Ganyan ang grace period ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo magiging makasarili lamang, sabihin natin, ngayon na po Panginoon, dumating ka na. Hayaan nyo na po silang hindi pa mga nagsisi. Pero hindi ganoon ang ating Panginoon. Hindi ganoon kasama ang Panginoon. Hindi masama ang Panginoon na tayo ay pagdamutan ng Diyos. Mahaba ang kanyang pasensya. Ang kanyang biyaya ay sobrang haba, mga kapatid, na willing niyang hintayin ang mga katulad nating makasalanan. Sa gitna ng kadilimang moralidad, ang ilaw ay lumiliwanag sa malinaw at nagtanging sinag. Ngunit, ang bawat kaluluwa ay kailangan ibaling ang kanyang buka patungo sa liwanag upang ipakita niya ang liwanag na ito. Kailangan natin purihin ang Diyos higit sa ginagawa natin. Dapat nating ipakita na may dahilan tayo para magsaya. Ayan po, mga kapatid, ano? Bagamat tayo ay nababalot ng kalungkutan at pait ng sanlibutan, pagkabigo at kasalanan, huwag po tayong sumuko. Purihin natin lagi ang Panginoong Diyos. Magkaroon tayo lagi ng dahilan para magsaya. Ano po ang mga dahilan para magsaya tayo? Dahil ang Panginoon niligtas tayo, mga kapatid, sa tiyak na kapahamakan. Yan. Sa tiyak na kapahamakan, tayo ay iniligtas ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi pa dito, sa 1 Peter 2, verse 9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga kapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. So sabi po dito, tayo ay maharlika, no? Maharlika, mga lingkod ng Panginoong Diyos. Tayo ay iniligtas ng Panginoon patungo sa kagilagilalas na liwanag. Liwanag na yun ay ang kanyang kalwalatian, mga kapatid. Ginagawa ba natin ito ng lubos sa abot ng ating makakaya? Ipinapahayag ba natin ang pag-ibig na iyan sa tahanan na magpaparangal at magluluwalhati sa ating manunubos? So dito po, mga kapatid, sinasabi po ng ating devotional. Yung po bang sinasabi dito sa 1 Peter 2:9 ay ginagawa natin? Ating bang pinapupurihan ng Panginoon? Ating bang ibinabahagi ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa hindi lamang sa community, maging sa loob ng ating tahanan? Maipakilala ang ating Panginoong Diyos at mawalhati ang ating manunubos? Nawa, mga kapatid, nagagawa natin ito sa tulong ng Panginoong Diyos. However, sabi dito, kahit gaano kaitim ang mga ulap na tumatakip sa mundo sa kasalukuyan, may liwanag na lampas pa. Ang kamangmangan, pamahiin, kadiliman, kawalang paniniwala na malakas at magaling ay sasalubong sa atin sa bawat takbang ng pagsulong natin. O yun po, mga kapatid, no? Ano po yung tumatakip na ulap sa ating pong mundo? Ito po yung pong mga pamahiin, mga madidilim na paniniwala na wala sa banal na kasulatan, mga pilosopong mga tao na hindi naman sa Bible ang kanilang pinagbabasihan. Sumasalubong ito sa bawat araw. Ito po yung nagiging dilim ng ating sanlibutan. Yung mga maling paniniwala, yung mga maling doktrina. Pero meron pang liwanag, meron pang katotohanan. Ito ay ang banal na kasulatan, mga kapatid, na mapupuntahan natin. Ang sabi po dito sa last sentence ng ating pong pag-aaral, ngunit ang ating pananampalataya ay dapat na tumaas ng higit sa lahat at makita ang pana ng pangako na pumapalibot sa trono. Dapat nating ipakita ang liwanag sa pamamagitan ng panulat at tinig na pinupuri ang Diyos
sa harapan ng sanlibutan. So dito po mga kapatid, ano po ang dapat natin gawin? Itaas ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Magtumindig ng mainam, tumindig sa katotohanan. Wag parang yung sabay sa agos. Hindi ganun mga kapatid. Magkaroon ng paninindigan sa sinabi ng banal na kasulatan. At wag basta sabay lang sa agos, kundi manindigan sa panig ng ating Panginoong Diyos. Di ba may awit yan? No, manindigan kay Jesus. Manindigan sa ating Panginoon sapagkat sa Kanya lamang ay may buhay na walang hanggan. Kaya nararapat na siya po ay papurihan. O ang ating mga labi ay masumpungan na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Maiwasan sana sa ating mga labi na lumabas ang galit, panglalait, pangiinsulto, paninisi, pagmumura o pagmamayabang. Bagkus lumabas sa ating mga labi ang pagpapakumbaba, lalo higit ang papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya po ngayong araw ng Sabat na ito, patuloy nating iangat ang ating pong mga sarili sa sanlibutan na makasalanan na ito at magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos na tayo nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanyang ginawa para sa atin. So God bless po sa inyo pong lahat at purihin natin ang Panginoong Diyos para po sa pag-prepare natin papunta sa ating po kanya-kanyang church. Babalik na po natin kay Brother Melvin ang pagkakataon para po sa isang awitin at panalangin para po sa bawat isa sa atin. God bless po at patuloy tayong manalangin at magpasalamat at purihin ang Panginoong Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa para sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Hindi ko naisip ang dami mong biyaya at di na mabilang ang naramdamang tuwa. Naaalala ka lang sa tuwing nangangailangan, ngunit ika'y nalilimutan pag walang dinaramdam. Sa bawat araw na dagdag ng aking buhay, tubig at hangin ng Diyos ang may bigay. Araw-gabi ramdam iyong kamay, ikaw ay walang kapantay, pagmamahal mo'y tunay. Kadalasan laman ng panalangin na maibigay ang aking hiling, kapag ang daloy ay di sumang-ayon, di matanto, ito pala ay hamon. Sa bawat araw na dagdag sa aking buhay, tubig at hangin na ang Diyos ang may bigay. Araw-gabi ramdam iyong gabay, ikaw ay walang kapantay, pagmamahal mo'y tunay. Sa bawat araw na dagdag sa aking buhay,
Amen. Salamat sa awit. At araw-gabi. Ayan, ano. Salamat din po, Pastor, sa napakagandang lesson. Short but sweet. Sabi nga, pagpupuri sa harapan ng sanlibutan. O, di ba? O, ang tanong dito ay, paano natin pupurihin ang Diyos sa harapan ng sanlibutan? Ang larawan ng ating sanlibutan ngayon ay marumi, magulo, puro problema, puro pag-aalitan, puro kompetensya, away, o diba? Paano pupurihin ng Panginoon sa ganyang kagulong sanlibutan? Ano po? So una, ibahagi daw natin sa iba yung kanyang kabutihan, pagmamahal at pangako. Ibahagi pa rin natin sa iba, no? At sigurado namang ay hindi lahat ng yan ng mga tao na nariyan ay masasama. Yung iba dyan naghahanap pa rin ng kabutihan, ano? So yun ang ating hahanapin. So, ibahagi natin sa kanila sa paanong paraan sa pagpapakita ng ating karakter na makadiyos, mabait, o ang pagmamahal. Ipakita natin kung ang makipapakita natin ng pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng pagpakita rin natin ng ating pagmamahal, kanyang pangako ng kaligtasan, o pakita din natin sa kanila. Tapos ay huwag lumabas sa ating mga labi ang galit. Ako po yung number 2. Huwag lumabas sa labas ng ating mga labi ang galit, pagmamataas, pamamahiya, pagganti, pang-aaway. Naku po, grabe, no? Pagkapalaya ng ating lumalabas sa ating labi, eh hindi natin pinapupurihan ng Diyos, ano? Hindi, ano? Anong dapat gawin? Bagkus lumabas nawa sa ating mga labi ang pagpapakumbaba, ano? Dahil yan ang ginawa ng Panginoon. Napakagandang lesson, maigsi but sweet. Paano natin papurihin ng Diyos sa harapan ng sanlibutan? Eh yan ang ating mga nakuha ngayon sa umaga na ito. Praise the Lord, mga kapatid. Pakisama po sa prayer si Ana Manuel. Nasa banig po siya ng karamdaman. Thank you po. Sige po, si Sister Ana Manuel. Pakisama pangulip sa panalangin si Michael Torrelia. Masakit po ang kanyang likod at balakang. Salamat po. Sige po. Sama na panalangin na naway maging mabuti ang panahon kung saan nasa kabaldo na ibang kapatiran, kagalingan sa lahat ng mga karamdaman. Yes po, ano, ang panahon ay maulan kahapon, maaring umulan, maaring hindi ngayong umaga na ito, pero sige, sama natin sa panalangin. Kami ay hindi makakapunta roon sa gawa ng aming church ay wala namang talagang service na papunta ron. Yung mga kabataan, mayroong isang kapatid na nagsiservice sa kabataan, pero hindi kami lahat cashier, ano? Yan ang problema natin pagka malayo yung ating fellowship transportation. Pakisama po sa panalangin si Rose Ann, na anak ni Sister Neneng. May sakit po siya ngayon. Nawatulungan siya ng Panginoon. Sige po, sama po natin sa panalangin. Okay, kung wala na tayong karagdagan pang prayer request, tayo po ay teka, may nag-text. Bro, pasad nga dito ng sinanay na Risa to, hindi makapasok sa live, ano? I-send natin sa kanya para makapanood din siya. Kala ko saan na yun? Sandali lang po, ano? Late na rin. Di bale, mamaya ko sisend. Mamaya ko na lang sisend. Sige po, hindi ko mahanap eh. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong buhay, kalakasan at kapahingahan na binigyan niyo sa amin sa banal na araw ng Sabat na ito. Aming pinasasalamatan ng buong magdamag na kapahingahan na kami inyong sinamahan, binantayan. At higit sa lahat ang pagkakataon muli sa umaga na ito na muli niyo sa aming pinaalala ang aming nakalimutan na kung paano kami magpupuri sa inyo sa harapan ng magulong sanlibutan na ito. Salamat at may mga paraan. Kahit na kami ay nasa gitna ng magulong sanlibutan, ay makapagpupuri kami sa inyo.
Ama, dalangin po namin sa inyo na tulungan kami ng Holy Spirit na aming maibahagi sa iba ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal, ang inyong pangako, upang sa ganun kami makapagpuri po sa inyo. At ganyan din aming sinasama sa panalangin ang aming mga sariling mga dila, pag-iisip. Naway maalis sa aming pag-iisip ang aming mga galit, ang aming pagmamataas, ang aming pagmamahiya sa kapwa, ang aming pagganti, ang aming pang-aaway sa kapwa, pagkat ito ay hindi magbibigay ng kapurihan sa iyo, bagkus tulungan kami na maging mapagpakumbaba sa harapan po ninyo sa anumang oras. Salamat sa mga lesson na ito. Alam namin na kami ay inyo hindi pinababayaan sa bawat umaga. Bagaman kayo mabuting Diyos, mapagmahal, ito kami hindi karapat-dapat. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga prayer request ng kapatiran. Una, si Sister Ana Manuel. Siya po ay nasa banig ng karamdaman sa mga oras na ito. Siya po ay inyong hipuin na yung mapagpagaling na kamay. Yung paabot niyo po sa kanya yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangailangan. Makita nila ang kanyang buong pamilya na kayo ang dakilang Diyos manggagamot na nagpagaling po sa kanya. Kasama ulit namin sa panalangin si Michael Torrelia na siya ay masakit ng kanyang likod at balakang sa mga oras na ito. Iyon po siyang hipuin din ay yung mapagpagaling na kamay. Gayun din ang weather sa Gabaldon at sa aming buong nasasakupan, na dalangin namin ito maging maayos sa buong maghapon upang mga kapatiran na magsasama doon sa Gabaldon ay hindi mabasa ng ulan at gayon pa man karoon ng masaganang banal na araw ng Sabat ngayon at maraming mabless sa mga marinig na kanilang pabalita at tinapay ng buhay sa araw na ito. Sama din namin sa panalangin si Sister Rose Ann na anak ni Sister Neneng. Siya po ay may sakit sa oras na ito. Kagalingan ng aming dalangin po sa kanya at naway siya hipuin ng ibang paggaling na kamay na alam namin na hindi niyo siya pababayaan at makita rin nila na siya ay pinagaling ninyo na aming dakilang magagamot. Amin din pong patuloy na pinapanalangin ang mga kapatiran na may sakit sa mga panahon na ito. At amin dinadalangin din na sila ay patuloy na makita ang inyong kabutihan at hindi mawala ang pag-asa sa aming mga puso na kayo ay nariyan at magbibigay sa amin aming pangailangan at tikit sa lahat ang the best ay binibigay sa amin. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Unang-una si Kuyang Bobby Balbido, si Marie Chris Balbido na pawang may mga sakit sa oras na ito, at kaya din si Pastor James Lutilla, ang apo ni Nanay Pina, kaya din si Christopher Umali Cuteres, ang tatay ni Brother Danreb, si Ate Tino Reyes, si Sister Estrella Gargasin, kasama na rin ng iba pang mga pamilya na nasa live ngayon. Pamilya namin ay inyong ingatan, kabutihan ng ang aming maranasan sa buong maghapon na ito at kami makasimba patuloy at ingatan kami sa daan patungo sa aming iglesia at ilayo niyo po kami sa anong mga tukso sa araw ng pagsamba. Ngayon din sama namin sa panalangin ng pamilya na Sister Ana Rospel Tolentino Hermino, ang good health na aming dalangin para sa kanila. Ngayon din sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cutaho na si Hara Engcorio, sa family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo, pamilya ni Sister Rose Chris Encarnado, ni Sister Dang de la Cruz. Kasama na rin namin sa panalangin ng mga Bible students Conrado Generoso Cando at ang mga kanilang buong pamilya, family ni Mike and Martha Mamaril, kaya din sa family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na si Christopher Enet, Empoy Hazel at Harold, kaya din sa mga family ng mga Eusebio at Pascua, si Annie, si Patrick, si Nicolas at Trixie, na may patuloy na makita nila yung pagmamahal at makita nila patuloy sila ay patuloy mag-aral ng katotohanan na inyong iniabot sa kanila. Hindi na mga Bible students sa Tabacao, San Antonio at sa ibang lugar na namin nasasakupan
Dalangin din namin muli ang Salyonato Church at Kawayan Bugtong Church. Patuloy nawa sila maging patatag ang mga kapatiran dito, maging malakas ano pa mang pagsubok na tumating sa kanilang buhay. At kalakasan at recovery din ang aming dalangin kina Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, ganyan si Kuya Jerry Bourbon, at kagalingan para kay Ma'am Sheila Kasamurin. At ang mga may karamdaman na aming regular na ipinapanalangin, sina Sister Estrella Gragasin, Sister Elica Eli Santos Rivera, si Sister Tina Santos, si Sister Melo Genronas Tibayan, si Sister Dora Magana, si Sister Nena Salazar, si Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, at Tatay at Nanay na Ma'am Karen at Pastor Nelben, kaya si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin din ni Sister Marites Dumal Loreto, kasama na rin si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, si Sister Percy, si Sister Risa Enrique, si Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, si Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica, at Rebecca Francisco, kasama na rin si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman Arturo, at Erlinda Duque. O dakilang Diyos ang mga kapatiran na ito, marami sa amin ang patuloy na nagtitiwala sa inyo na nasa panig ng karamdaman, umaasa at naghihintay na kayo ay palagi nyo kami bibigyan ng another day upang another chance na makapagbago ng aming karakter sa habang kami naghihintay sa pagpapagaling, naghihintay sa nalapit niyong pagdating. Ang lahat na ito ay aming inihiling, pinasasalamatan, ipagkaloob nawa sa amin ang aming kahilingan, at alam namin ang the best ang ibibigay niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, magandang umaga po sa lahat. At salamat sa mga prayer warriors na patuloy na sumasama sa panalangin. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay, sa mga nagsishare, at sa patuloy na nagtatapat at nagtitiwala sa Panginoon. Ano po? Sa mga hindi ko pa nabati, good morning po sa inyo lahat yan. Ano po? Sister Elizabeth, Sister Ate Sally, and good morning po Sister Mirna, Sister Rose, Chris Encarnado, Brother Jesse Navarro Cruz, happy Sabat din po sa inyo lahat, at sa iba pang mga nasa background. Ngayon ay 6:09, patuloy tayong gumayak, agahan natin sapagkat tayo ay sabik na makita ang Panginoon na po yan, sa kanyang bahay, sambahan. Yung mga hindi na close church, tayo po ay magsimba na po, kasi basically dapat CLC program ito, dapat close church, pero wala namang announcement. So let's go. Sabat pa rin ito, tayo patuloy na sumamba, purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Thank you rin po Ate Rebe, thank you rin po Sister Ana Rosbel, pagpalain tayong lahat sa araw na ito.